Ako yung tipo ng tao na tahimik lang sa opisina, walang masyadong napapansin. Encoder lang daw. Araw-araw, pareho ang ginagawa. Copy, paste, input, check. Paulit-ulit. Minsan naiisip ko, ganito na lang ba ako habang buhay? Habang nakatitig ako sa screen, napapansin kong parang umiikot na lang ang mundo ko sa pixels at deadline. Pero kahit ganon, may kakaibang ingay sa loob ng isip ko. Parang may boses na bumubulong, kaya mong higit pa rito. Hindi ko alam kung ambisyon yun o ilusyon lang ng taong pagod. Sa labas ng bintana ng maliit kong cubicle, tanaw ko ang lumang simbahan at ang mga sasakyang dumadaan sa main road ng aming probinsya. Lahat nagmamadali. Lahat may pupuntahan. Ako lang yata ang naiwan. Hanggang isang araw, may nangyaring maliit. Pero yun ang nagbago sa lahat. Hindi ako madaldan sa opisina. Encoding lang ako sa accounting department ng isang lokal na kumpanya dito sa Lucena. Maayos naman ang trabaho, pero mababa ang sahod. Sweldo na parang hangin. Dumarating, pero hindi mo maramdaman. Uy, may overtime daw mamaya, sabi ni Alvin, seatmate ko. Ha? Akala ko tapos na yung report kahapon. Tanong ko. May kulang daw sa data ng marketing, pahabol ng boss. Ganon lagi, tuwing may problema, sa aming bagsak. Encoder, pero parang basurahan ng system error. Pero hindi ko naman masisi. Tahimik lang ako, hindi ako marunong magreklamo. Basta matapos ang trabaho, uwi, tulog, ulit. Pagdating sa bahay, nagbubukas ako ng lumang laptop. Mabagal pero sapat para manood ng mga video tungkol sa freelancing at digital marketing. Noon ko unang narinig yung salitang agency. Parang ibang mundo. Parang para lang sa mga taga Makati o taga BGC. Paano ka naman makakapasok dyan? Hindi ka nga marunong gumawa ng website. Sabi ng pinsan kong si Carlo nang minsan magkwento ako. Di pag-aralan. Ang dali mo magsalita, wala kang ang pera pambayad ng course. Tama siya, wala akong extra. Lahat ng kinikita ko, pambayad ng kuryente, renta at pagkain. Pero may isang bagay akong hindi niya alam. Marunong akong mangarap kahit walang budget. Kaya tuwing gabi, nag-aaral ako. Libre lang. Pinagtiyagaan ko. Walang nagtuturo, pero matiyaga ako. Ang problema, habang lumalalim ang kaalaman ko, lumalakas din ang takot. Kasi kahit gusto kong umalis, nakakadena ako sa siguradong sahod ng encoding. Hanggang isang gabi, nagkaroon kami ng meeting. Tahimik ako sa sulok nang biglang magsalita si Ma'am Liza, ang HR. Magre-restructure tayo. Baka ilang posisyon ang tatanggalin. Tahimik ang buong kwarto. Walang gusto magsalita. Pero sa loob ko, parang bumagsak ang lahat. Ako kaya yung isa sa tatanggalin. Umuwi akong tahimik. Pagbukas ko ng laptop, nag-type ako ng message sa isang freelancing group. Pwede bang mag-apply kahit wala pang portfolio? Sumagot ang isang admin sa group, si Migs. Pwede, basta marunong ka mag-commit. Marami kaming clients na naghahanap ng encoder with basic digital skills. Naisip ko, baka ito na. Baka ito yung pintuan ng matagal ko nang hinahanap. Pero nang makita ko yung requirements, Google Sheets automation, basic SEO, Canva, client communication, parang gusto ko nang umatras. Nag-chat ako ulit kay Migs. Sir, beginner pa lang talaga ako. Okay lang ba mag-try? Okay lang, basta willing ka matuto. Pero walang guaranteed pay sa una ha. Tinanggap ko. Kahit wala pang kasiguruhan, sinubukan ko. Gabi-gabi pagkatapos ng encoding, nagta-trial tasks ako. Halos walang tulog. Pero tuwing nakakatapos ako ng project, parang may maliit na apoy na nabubuhay. Bakit ang haggard mo na naman? Tanong ni Alvin isang umaga. May sideline lang. Online work. Nako,
Baka mapagod ka niyan. Baka mawalan ka ng focus sa main job. Mas gusto kong mapagod sa bagay na may pag-asa. Ilang linggo ang lumipas, biglang tumawag si Ma'am Liza. Pasensya na, pero kailangan naming magbawas ng tao. Isa ka sa marire-assign bilang project-based encoder. Walang benefits. Parang may malamig na hangin na dumaan sa dibdib ko. Hindi ko alam kung matatakot ako o matutuwa. Kasi kahit papano, may dahilan na ako para tumalon sa bago kong mundo. Kagabi ngayon, tumingin ako sa screen ng laptop ko. Bukas pa rin yung chat ni Migs. May bagong client. Gusto ng part-time VA. Try mo. Yon ang unang pagkakataon na nagtrabaho ako. Hindi bilang encoder ng kumpanya, kundi bilang freelancer na walang uniform, walang time in, at walang katiyakan. Pero may isang bagay akong nakuha. Kalayaan. Habang nagtatype ako ng mga reports para sa client na taga-Canada, napansin ko yung pareho lang pala ang ginagawa ko nung opisina. Ang kaibahan lang, ngayon, may direksyon. May halaga. Pero hindi pala ganun kadali. Dumating ang unang failure. Mali ang nasend kong report. Nagalit ang client. This is unacceptable, sabi niya sa chat. Sorry po, first time ko lang po. No excuses, we'll find someone else. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. 3 araw akong hindi nagbukas ng laptop. Naparalyze ako sa hiya. Akala ko, hindi pala para sa akin tong mundong to. Pero isang gabi, binuksan ko ulit ang chat ni Migs. Ganito talaga sa simula. Hindi ka freelancer kung hindi ka nasisigawan ng client kahit minsan. Napangiti ako. Doon ko na-realize, ang takot pala, hindi dahilan para huminto. Dapat mo lang siyang lampasan. Pagkatapos ng ilang araw na pag-iisip, bumalik ako sa laptop ko. Binuksan ko ulit ang mga tab na dati kong titingnan, tutorials, job boards at forums. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin, pero parang may humahawak sa balikat ko at nagsasabing, subukan mo ulit. Nagsimula akong mag-practice araw-araw. Nag-download ako ng mga sample dataset para mag-encode at mag-automate ng sarili kong spreadsheets. Gumawa ako ng maliit na portfolio. Simple lang, pero akin. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may kontrol ako sa sarili kong direksyon. Pagkaraan ng 2 linggo, may tumanggap ulit sa akin. Isang online seller na naghahanap ng part-time VA, si Ate Lori. Mabait pero demanding. Ang importante sa akin, maayos ang communication, sabi niya. Opo, gagawin ko po lahat para magawa ng tama. At ginawa ko nga. Gumawa ako ng inventory tracker, nag-edit ng product descriptions, at tinuruan ko pa siyang mag-schedule ng post sa Facebook. Hindi ko alam pero natutuwa ako sa simpleng pagbabagong yun. Para akong bumabalik sa buhay. Mula sa isang client, naging 3. Hanggang sa isang gabi, habang nag-update ako ng files, may biglang nag-message. Hi, I saw your work for Ate Lori. Do you offer services for small businesses? Napatigil ako. Offer services. Hindi na lang apply as VA. Ibig sabihin, may nakakakita na ng value sa ginagawa ko. Nag-isip ako buong gabi. Paano kung gumawa ko ng maliit na team? May kakilala akong marunong sa graphics, isa naman sa writing. Kung pagsasamahin ko kami baka pwede agency. Kinausap ko sina Karen at Leo, mga kaibigan kong dati ring encoder. Seryoso ka ba? Tanong ni Karen. Oo, wala namang mamawala kung susubok tayo. Pero saan tayo kukuha ng client? Tanong ni Leo. Gagawa tayo ng sarili nating brand. Simple lang, social media management for local businesses. Wala kaming opisina pero may pangarap kami. Gumamit kami ng lumang Facebook page, nag-post ng sample works, at nagpadala ng proposal sa mga tindahan sa paligid ng aming lungsod. Isang araw may nag-reply. Isang maliit na resort na gustong ng marketing help. Pwede bang makipagkita? Sabi ng may-ari. Pwede po, sagot ko, kahit wala pa akong idea kung paano mag-pitch. Kinabukasan, bit-bit ko ang lumang laptop at ilang printed mock-ups. Pawisan ako buong meeting, pero nagsalita ako ng buong tapang. Hindi po kami malaking agency pero
Naiintindihan namin ang local market. Kami mismo ang customers ninyo. Tahimik ang may-ari hanggang sa gumiti siya. Okay, subukan natin. Doon nagsimula ang lahat. Unang buwan, maliit ang kita. Pero tuwing nakikita naming tumataas ang bookings ng resort, pakiramdam namin, panalo na kami. Sumunod na buwan, may nadagdag na client, isang restaurant. Pagkalipas ng 6, may 5 na kaming regular. Ginagawa ko pa rin ng encoding noon sa gabi. Pero iba na ang sigla. May dahilan na bawat pagod. Hanggang dumating ang araw na kailangan kong mamili. Tinawag ako ni Ma'am Liza sa lumang opisina. May permanent slot na ulit kung gusto mong bumalik full-time, sabi niya. Napangiti ako. Salamat po, ma'am. Pero sa ngayon, gusto ko munang ituloy yung sinimulan ko. Agency mo? Opo. Ang tapang mo. Sana magtagumpay ka. Lumipas ang 2 taon. Lumipat kami sa maliit na co-working space. Nakaipon ako sapat para bumili ng decent equipment. Meron na kaming 4 na staff. Puros galing din sa mga trabahong akala nilang noon ay walang patutunguhan. Pero kahit may progress, hindi rin lahat maganda. Dumating isang client na hindi nagbayad ng malaking project. Nalugi kami. Na-stress ang team. Si Leo nag-resign. Si Karen umiyak sa meeting. Baka hanggang dito na lang tayo, sabi niya. Hindi. Nagsimula tayong walang pera, pero may dahilan tayo para lumaban. Yun ang hindi ko kayang isuko. Bumangon kaming muli. Tinanggap ko ang mga maliliit na projects ulit. Minsan, ako na mismo ang nag-i-edit ng captions at nagre-reply sa inquiries. Mabigat pero totoo. Ang negosyo, hindi laging tagumpay. Pero sa bawat pagkakamali, lumalakas ka. Hanggang dumating yung mensahe mula sa dating client sa Canada. Are you still offering services? I have a big campaign. Para akong nabunutan ng tinik. Bumalik siya. Tinanggap ko. At sa proyektong yon, nakabangon kami. Minsan, iniisip ko, kung hindi ako natanggal sa encoder, baka hindi ako natutong maniwala sa sarili ko. Hindi ako naging marunong manguna. Ngayon, tuwing dadaan ako sa lumang building ng dati kong opisina, napapangiti ako. Doon nagsimula ang lahat. Sa maliit na cubicle na akala ko noon ay kulungan, pero yun pala ang unang hagdanan palabas. Ako si Rafael, dating encoder. Ngayon, may sarili na akong digital agency. Hindi ito malaking kumpanya. Wala pa kaming branch sa Manila, wala pang milyon sa account. Pero bawat araw, may dahilan akong gumising ng may layunin. May kapalit ang tagumpay. Mas kaunting oras sa pamilya, mas maraming gabi ng pag-aalala, at mas mabigat na responsibilidad. Pero kapag nakikita kong may bagong freelancer kaming natuturuan, alam kong sulit ang lahat. Ang natutunan ko, hindi mo kailangan maging genius o mayaman para magsimula. Kailangan mo lang tanggapin na walang siguradong daan. Ang mahalaga, marunong kang kumilos kahit takot. Ang pag-angat ay hindi palaging mabilis. Minsan mabagal, minsan masakit. Pero sa bawat hakbang, nagbabago ka. At yung pagbabago na yun ang tunay na tagumpay. Kung naririnig mo ito ngayon at pakiramdam mo na stuck ka sa trabahong hindi mo na gusto, huwag mong baliwalain yung boses na nagsasabing, kaya mo pa. Hindi mo kailangan mag-quit agad. Mag-umpisa ka lang, mag-aral, magbasa, gumawa ng maliit na project. Madalas, yung maliit na hakbang, yon ang magdadala sa pinakamalaking pagbabago. Ako rin, nagsimula sa pag-encode ng pangalan at numero. Pero sa bawat letra, natutunan kong bumuo ng sarili kong daan. At kung kaya kong gawin yon, kaya mo rin. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang simulan. Kasi minsan, ang pinakamahalagang enter sa buhay, hindi sa keyboard mo matatagpuan. Nasa desisyon mo yun.